Exodo 34. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag ka magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa kong hanggay sa 3 o 4 na salinlahi." At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isnasa mo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Hiteo, Perizeo, Hivita at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayo magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan na ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos.
Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Na makita ito ni Aaron at ng mga Israelita na takot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkatapos noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha, kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh.